Good afternoon guys. For today's content ay papakita ko sa inyo kung paano kami umigib ng tubig or paano kumuha ang barko ng tubig na gagamitin para sa laot ng mga kasimang isda guys. So eto, nandito ako ngayon sa port. Ayan, sa Port of Rabaul. Naka-shipside kami sa pier mismo or dito kung saan umigib ng tubig itong ating si Sunflower 8 or si Jessica. Nandyan sa taas ng ating barko ang ating helipad guys, at nandyan ang ating si Hornets guys. So eto, sa makikita nyo guys, nandito tayo sa baba. May isang hose na dito na kulay blue-green. Dito nakakonect yan sa pipe na to ng tubig guys. So ayan, nakita nyo napakalinaw ng tubig dito sa Rabaul. Napakalinis at walang halo-halong basura na kumakalat dyan guys. So ayan, meron ditong bulb dito na nakakonect na dito yata, dito parang water meter siya. Malalaman dyan kung ganong tubig yung amin nakuha. Ayan, nakakonect siya dito sa hose na to, connected papunta doon sa ating barko guys. Ayan, nakita nyo ngayon, nakadikit kami. So katatapos lang ng isa nating kasamahang sister boat dito na umigib din kanina. Kaya ngayon, kahapon pa kami natapos maghangon ng isda, at yun ay per delivery nga. So nakita nyo sa aking mga vlog na nauna na natapos kami doon maghango sa barko. So ngayon, eto yung hose na yan, nakakonect yan doon sa source ng tubig papunta doon sa ating barko ngayon guys. So kukuha kami ngayon dito ng 100 tonelada ng tubig guys. Ayan, 100 tons din. Tons din ang measurement ng tubig dito guys. So yung pong tubig na yan, yung ating gagamitin sa laot na panligo, panluto, panghugas ng mga pinggan, plato, panlinis. So everything po about water, ayan, yan nakukuhanin sa dito sa port na ito. So hindi ko lang alam kung hanggang ilang oras bago makuha yung ganong kadami ng tubig. So kung dyan sa atin, sa mga bahay-bahay natin, tangke-tangke lang ng tubig or container, dito po ay bodega or tonelada ang sukat nila ng pagkuha ng tubig guys. So yan po ay per tonnage yata ang pagbabayad nila dyan guys. Kasi dito sa barko, siyempre hindi mo sigurado kung kailan ka mapupuno ng isda kapag ikaw ay nasa laot na. Kaya naman guys, ang estimate lagi na namin kinukuha is minsan 100 tons pataas ng tubig, para na sa ganon hindi kami maubusan ng tubig habang kami naglalayag at habang kami ay nangingisda guys. So yun naman pong tubig na nakukuha dito ay pwede nang inumin or potable water na yan, panghugas, pagluto, pag-inumin. Pero yun po ay dadaan po sa mga filtration device na ginagamit dito sa barko para makasigurado tayo na safe and maayos po sa katawan yung ating tubig na kinukuha dito. So yan nga guys, at minsan pag talaga napakadami ang isda at may tubig pa tayo, minsan yung tubig natin na iniigib sa mga port ay natatapon lamang din dahil yan ay papalitan natin ng kargada nating isda. Yung mga bodega natin na pinaglagyan ng tubig, yun din po ang iba sa pinaglalagyan natin ng fresh water na iniigib guys. So pagka wala ka ng basyo or bakante ng na pwedeng paglutuan ng isda, doon na rin sa bodega na yon, kaya natatapon na yung tubig na yan na iniigib natin. Ang kapalit ay grasya na isda guys. So yun naman po ay nangyayari pagka nagkakabiglaan at talagang madami yung isda sa time na nakalaot kami na kailangan ang isda natin ay makuha or nakahuli na tayo ng magandang or madaming isda. Kaya naman yung tubig natin na iniigib ay naitatapon din, ay babalik sa dagat. Yun na naman po ay nangyayari kapag minsan nagkakabiglaan na marami talaga ang isda na nahuli in a few days time. Kaya minsan pagka mabagal-bagal yung reaper section natin na makapagluto or mahina yung refrigeration ng ating barko, ay yung tubig nating iniigib ay minsan natatapon. Or kalibitan, ibinamimigay namin sa aming mga sister boat
or sa ating mga light boat, tanker, and sa lahat ng kasamahan na nangangailangan ng tubig. So, yan po, tubig ang ating pinag-usapan ngayon, which is napaka-vital. Vital po talaga sa ating katawan at pangangailangan natin sa ating operations na dapat tayo ay meron palaging tubig. So, minsan pagka nung mga nakaraang taon, mga kwentuhan ng mga tao dito, pag talagang taghirap sa isda, tumatagal sila dito sa laot, ay kahit tubig ulan guys ay iniinom nila nung mga tagal na panahon na yun guys. Pero sa ngayon, hindi na naman nangyayari yun dahil from time to time, once na napuno ang ating barko, ay tumatabi na kaagad at nang sa ganon makaigib din ng tubig guys. So, yan po ang ating sinasakyan ngayon, si Sunflower 8 or ang call sign niya ay si Jessica guys. So, napapansin nyo nung mga unang vlog ko years ago, 2023 ako nagsimula, 2 years or magto 2 years na ako by June na nagbablog guys, ay iba't iba ang sinasakyan kong vessel. Minsan pagkakatapos ng kontrata ko or umuwi ako, pagbalik ko ay ibang vessel na ang sasakyan ko. Kasi pagka ganun guys ang nangyayari ay pagka umuwi ako kailangan may kapalit o may kapalit yung mga piloto. Kaya naman pagka dumating ako ulit ay may papalitan tayo na mga piloto rin. So kaya ibang vessel na ang kalimitan na napupuntahan ko. Pero doon ako nakilala guys, doon ako nag-start kay Marita or kay Marimar. Kaya most of our avid followers and subscribers, ang kilalang na lang helicopter ay si Falcon at ang ating fishing boat ay si Marimar. So ngayon, nandito tayo kay Jessica guys at dito tayo nakapokus ngayon for our vlog kasi dito tayo naka-onboard. Kaya naman guys, kaya please support pa rin mga kasimahang isda. At wala po yan sa barko sinasakyan. Lagi lang po panalangin, sikap lang po sa pangingisda, sa paglipad at diskarte para makahuli ng isda. Marami na nga pong gumagaya dito sa ating vlog, dito sa Pacific Ocean. Kaya naman, good luck sa kanilang lahat. At sabi ko nga, original is always the best. Kaya naman, thank you kasi lumalaki yung ating population at dumadami na. Nasa 61,000 followers na tayo sa YouTube at ganon din po sa ating Facebook, tayo ay nasa 562,000. Napakabilis po ng pagtaas ng ating followers sa ating Facebook kasi in 3 days time, 4 days time, umaabot po tayo ng 12 to 13,000 followers na po. Pagka nagkakasignal ako, automatic yan. Pagbalik ko sa laot, more or less nasa 15,000 ang nadagdag na followers ko sa Facebook. Kaya maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa inyong kasimahang isda. Sa YouTube naman po ay ganun din. Nasa 60,000 na tayo nung nakaraan. Nasa 51 lamang. So ngayon, eto, medyo nadadagdagan na rin at marami na rin nakaka-appreciate sa ating vlog guys. So eto nga natin ang content natin ng pag-igib ng tubig. So eto yung nakikita nyo dito yung angkla ng barko guys. Oh. Ayan. Hindi naman kalakihan yung barko natin guys, kaya ganyan lang yung angkla. Ang purpose niyan, in case nandito kayo sa tabi, ay pag ibinaba yung angkla na yan at maging stationary lang yung ating barko, hindi tayo mapapadpad pag yan ay bumaon na sa semento or sa putik or sa lupa dito sa ilalim ng dagat guys. Kaya ito naman kulay yan, sunflower 8 na kulay green na yan, rat guard yan, although natanggal para hindi makapasok yung daga dito sa ating barko kapag may mga daga dito sa area na aming pinupuntahan yan. No? Yung kulay green na yan para hindi makalusot. Kaso nga lang yung pagkakakabit nila medyo kayang-kaya dahil open oh. Ayan. Okay. Tumakadaan pa rin. So, dapat masusing inayos ang pagkakalagay niyan. So yan guys, ito yung Rabaul, Papua New Guinea. Kung saan nga pala pagka nakikita nyo yung mga reply ko sa inyo, PNG meaning Papua New Guinea. Saan nga bang makikita yung Papua New Guinea guys? Ang Papua New Guinea ay kadikit ng
Indonesia. Yung isang malaking island ng Indonesia, nasa southern east portion to ng Pilipinas, guys. So ilang libong milya rin ito dyan live sa Pilipinas, at ito ay nasa itaas ng Australia, guys. Para sa inyong kalaman, guys, i-type nyo lang din yan sa Google, makikita nyo po yung Papua New Guinea, which is marami po hindi nakakaalam kung lugar na ito. So ayan, guys, bago magtapos yung aking vlog, ayan, ayan, guys, wala akong mga gadgets na pang vlog, guys, kaya pasensya nyo na, guys, sariling sikap lang, wala pa tayong pondo. Thank you guys for watching. Sabi nga, pili tayong ginagaya, pero ang ibang isla po ay nag-iisa. Ginagaya nila, pero sabi ko, good luck sa kanila. And of course, sana panoorin nyo po palagi si Mang Isda, the original, always the best, sabi niya. Thank you, magandang hapon sa inyo lahat. At pinakakilala ko ulit si Sunflower 8, ang ating bagong sinasakyan na fishing boat. Ayan, guys. So thank you po sa inyo lahat. Ito po ang inyong original na si Mang Isda, the only one, pilit na ginagaya. Ngunit good luck sa inyo, at sabi nga, si Mang Isda, the original, is always the best. Thank you, magandang hapon sa inyo lahat, at sana God bless everyone, keep safe everyone, and sana patuloy niyo suportahan ang ating paglalakbay sa pagbablog, guys. Thank you po, si Mang Isda. Magandang hapon.